Bakit kailangan mong ipakita ang pagmamahal mo sa nanay mo habang nabubuhay pa siya? Kaya kung gusto mong malaman ay panoorin mo ang bidyong ito hanggang dulo para malaman mo. Pero bago yan, ay magkwento muna ako. May kukwento ako about sa aking tatay na sa pagmamahal niya sa kanyang nanay. Hindi ito narinig ko ito sa ibang tao na nagkwento sa akin at dun ako na proud at nabilib sa tatay ko dahil nagawa niya yon. Ang kwento pala ng tatay ko ay siya ay nag-iisang anak. Ang kanyang nanay ay kuba at nung bata daw yung tatay ko, ang kanyang ama ay matanda. Kaya bata pa lang siya, ang ala-ala lang niya sa kanyang ama ay nakita niyang nililibing na at sabi ng mga tao daw sa kanya, "Magpaalam ka na sa tatay mo dahil yan na ay natatabunan na, hindi mo na siya makikita." Yun lang daw ang ala-ala ng aking ama sa kanyang ama, sa ama na aking lolo. At ganun nga, nagpatuloy yung lola ko na naalagaan ang aking tatay hanggang sa nag-asawa siya. Noong una ay nahirapan yung lola ko dahil yan nga, kuba siya tapos mayroon pa siyang bata pa yung anak niya. Pero pagtiisan niya yun at nabuhay naman sila. Napag-aral pa niya yung tatay ko hanggang grade 6. Nag-graduate yung tatay ko ng grade 6. At nung gusto ng tatay ko na dahil walang high school pa noon sa amin, gusto ng tatay ko na mag-aral sa ibang lugar, sa Trinidad. Dahil yun ang paaralan ng high school. At gusto daw ng tatay ko noon na mag-aral ng teacher. Kaya lang nagmakawa yung nanay niya na huwag daw siyang aalis dahil kung aalis siya ay sino daw ang mag-aalaga sa kanya. Kaya ayun ang tatay ko, hindi na nga umalis at pinagpatuloy niya ang buhay niya sa aming lugar. Ang hindi ko makakalimutan na kwento ng ibang tao about sa tatay ko ay yung panahon ng graduation na yung ibang estudyante ay kinakahiya nila yung mga nanay nila na mag-parade sa kanila sa kanilang graduation. Pero itong si tatay ko ay hindi siya nahiya. Inakay niya yung lola ko at dinala sa entablado para ibigay ang kanyang certificate. Yung mga tao daw ay nabigla sila at natuwa sa ginawa ng tatay ko dahil hindi nahiya ang tatay ko na ipakita ang kanyang nanay na kuba na nag-alaga sa kanya. At doon, nakita ko nga yung mga pictures nila noon na nakasabit pa sa bahay hanggang ngayon. Doon ko na-prove na totoo nga ang sinasabi ng mga tao na may picture sila ng lola na magkahawak kamay at yung mga pamangkin niya na nagpa-picture doon sa eskwelahan na pinag-graduatean niya. At dahil din doon sa bago pa pumanaw ang tatay ko ay nakapag-guest speaker pa siya sa pinag-graduatean niyang eskwelahan dahil nga sa inonor nila yung mga kanyang ginawa sa kanyang pagpapalaki sa aming mga anak, sa amin na mga anak niya dahil nakayanan niya kaming buhayin kahit kami ay marami. Kaya dahil 10 po kami kasing magkakapatid. Ang lola ko din, ang isang kwento na naalala ko din sa kanya ay kahit anong mangyari ay hindi niya napabayaan ang tatay ko. Kasi yung tatay ko noon nga mag-isa, kaya laging si tatay ang inaalala niya. Pag hindi daw makauwi, ay pinapahanap pa niya kung nasaan ang kanyang anak. Dahil nga natatakot siya na baka kung anong mapano ang kanyang anak dahil nga nag-iisa. Siya lang yung
inaasahan niya. So ganun nga, kahit hindi nakapag-aral ang tatay ko, ay nagtrabaho pa rin siya. Ginawa niya ang kanyang tungkulin para buhayin ang kanyang nanay dahil nung panahon na magbibinata siya ay matanda na rin ang kanyang nanay na dahil matandang dalaga rin ng lola ko bago pinanganak yung tatay ko. Yun ang sa kwento na yun ay doon ko na rin napagtanto na kailangan natin na yung mga nanay natin ay huwag natin silang balewalain dahil kahit anong mangyari, sila ang sinasandalan natin sa ating buhay. Kaya kung wala yung nanay, hindi rin tayo magiging ganito sa ating buhay. Sila ang pundasyon sa ating buhay. Ngayon, sasagutin ko kung bakit kailangan yung mahalin ang nanay niyo habang nabubuhay pa. Maswerte ang isang tao na kasama pa rin ang isang nanay niya hanggang ngayon. Dahil ang nanay, siya ang nagbibigay ng inspirasyon sa anak. Bihirang nanay ang sumisira sa pangarap ng kanilang anak. Lahat ng karamihan sa nanay, gusto nila ang kanilang anak ay makitang matagumpay. Totoo nga at lagi tayong sinusway ng mga nanay natin. Lahat ng ginagawa natin ay pinupuna nila. Pero tinitiglan lang nila yon para sa atin ay iwasan ng magkamali. Yun ang ginagawa ng isang nanay. Siya ang number one na basher mo at siya din ang number one na magtataas sa'yo. Kaya kung ikaw ay may nanay, batiin mo ngayon at sabihin mo na Happy Mother's Day. Naniniwala ako na yung nanay natin ay kung wala sila, wala din tayo sa ating kinatatayuan ngayon. Huwag natin silang baliwalain. Huwag natin silang ikahiya. Dapat tayong maging proud sa ating mga nanay dahil sa kanila ay nabuhay tayo at sila din ang inspirasyon kung bakit natin ginagalingan sa ating buhay. Kaya kung nahihiya kang pagkilala ang nanay mo sa ibang tao dahil may kung ano man yung dahilan, tanggalin mo na kung anong dahilan na yun. Maraming kabataan ngayon ang nahihiya na ipakilala ang kanilang nanay dahil sa katayuan ng buhay o di kaya nahihiya na sila na matukso ng ibang bata. Kahit ano paman ang kalagayan ng iyong ina ay ipagmalaki mo siya dahil kung hindi siya ay wala ka ngayon. Dahil din sa kanya na-motivate ka at nagawa mo na ang gusto mong gawin sa iyong buhay. Kaya sa inyong lahat na nanonood sa akin, kung meron kayong mga nanay pa, be proud kayo na nandyan ang nanay nyo. Kausapin nyo, lalo na kung nasa malayo, tawagan nyo, kumustahan nyo kung kumusta siya, kung anong ginagawa niya, kung okay lang ba siya sa kanyang lugar na pinagtatrabahuan niya. Dahil alam ko din na ang nanay ay nangungulila din sa kanilang anak. Dahil sabi nga nila, nanay is always a nanay. Kahit matanda ka pa, tinatrato ka pa rin niya na parang bata. Dahil, yan nga dahil sa kanyang pagmamahal. Sabi nga nila, mother love never ends. Ngayong araw ay Mother's Day. Kaya lahat tayo, batiin natin ang ating mga nanay ng Happy Mother's Day. Huwag tayong mahiya. Dahil ang sabi nila, kahit hindi mo na sabihin, gawin mo na lang. Sa paggawa mo, ipapakita ang pagmamahal mo sa iyong ina. Ngayon din, sasabihin ko man sa aking ina, sakali mang magka-Facebook siya at mapanood niya itong video ko, I love you. I love you, nanay. I love you, ina. And sa asawa ko, Happy Mother's Day. At sa biyanan ko, at lahat ng mothers na nagtataguyod at nagsasakripisyo na mapalaki ng mabuti ang kanilang mga anak. Kaya kung nagustuhan mo ang video kong ito,
pa-like naman at mag-comment kayo kung ano naman ang masasabi niyo sa nanay niyo. Hanggang sa susunod na video uli. Bye-bye.